Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang Pilipinas ay hindi isang liblib at hiwalay na kapuluan. Ito ay isang masiglang sentro ng kalakalan, dinadayo ng mga mangangalakal mula sa China, India, Arabia at maging sa mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya. Sa video na ito, susuriin natin ang matagal nang nakalimutang papel ng Pilipinas bilang sentro ng kalakalan sa sinaunang Asya. Libu-libong taon na ang nakalipas, bago pa man umusbong ang mga kaharian sa Europa, ang ating kapuluan ay konektado na sa isang malawak na network ng palitan ng kalakal. Sa baybayin ng Butuan, natagpuan ang mga sinaunang bangka na tinatawag na balangay, malalaking sasakyang pandagat na kayang maglayag sa dagat-dagatan ng Asya. Mula sa China, dumadating ang mga pinong porselana, sutla at papel. Kapalit nito, inihahain ng mga Pilipino ang perlas mula sa Palawan, ginto mula sa Mindoro at beeswax na ginagamit sa paggawa ng kandila. Ang mga mangangalakal na Chino ay regular na pumupunta sa Maynila at iba pang pantalan upang makipagpalitan. Mula naman sa India at Arabia, dumadating ang mga mababangong pampalasa tulad ng canela at clove, pati na rin ang makukulay na tela. Sa pamamagitan ng mga mangangalakal na ito, kumalat sa kapuluan ang mga disenyo ng telang may gintong sinulid at maging ang impluensya ng Islam sa Mindanao at Sulu bago pa dumating ang mga Kastila. Hindi lamang Maynila ang sentro ng kalakalan. Ang mga sultanato sa Sulu, Maguindanao at Tawi-Tawi ay may direktang ugnayan sa Borneo at Malaya. Sa Hilaga, ang kaharian ng Tondo at ang bayan ng Butuan ay may sariling daungan na dinadayo ng iba't ibang lahi. Ang ating mga lupa at dagat ay puno ng yaman. May ginto mula sa Cordillera, bakal mula sa Lanao, perlas mula sa Sulu at mga halamang gamot mula sa Visayas. Lahat ng ito ay tumatawid sa dagat patungo sa iba't ibang pamilihan ng Asya. Dahil sa patuloy na kalakalan, naging mas mayaman ang kultura ng Pilipinas. Ang ating musika, sining at pananamit ay may halong impluensya mula sa iba't ibang bansa. Maging ang ating mga salita ay nagmula sa iba't ibang wika tulad ng Sanskrit, Hokkien at Arabic. Noong 1521, dumating ang mga Kastila at natuklasan nila na ang kapuluan ay matagal ng bahagi ng isang malawak na kalakalan. Ginamit nila ito upang iugnay ang Pilipinas sa galleon trade na nagdurugtong sa Asya at Amerika. Ang sinaunang Pilipinas ay hindi basta-basta isang grupo ng isla, ito ay isang masiglang sentro ng kalakalan, isang tulay sa pagitan ng silangan at kanluran, isang patunay na ang ating kasaysayan ay mas konektado sa mundo.